Ano man ang inumpisahan ng Diyos sa buhay nyo, tatapusin niya. Tatapusin niya hanggang siya'y bumalik. Kasama mo siya. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. At ito ang maganda, sabi ng Diyos, you will reign in life sa mundong to. Tuloy-tuloy po nating pag-aaralan ang Ephesians chapter 6. Ating pinamagatan, Clothed in Christ, the armor of grace. Ayan, lesson 6 na ho tayo. Guarded by grace, the helmet of salvation. Ayan, pang-anim na po natin itong series. Kaya marami na po tayong napag-aralan. Ilang buwan na po natin itong napag-aaralan. Pwede po ba nating basahin sabay-sabay yung text po natin sa Ephesians chapter 6, verse 12. For our struggle is not against the flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand, 14, stand firm, then with the belt of truth buckle around your waist, with the breastplate of righteousness in place. 15, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. And 16, in addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Ngayon ho, balik ho tayo, magkakaroon lang tayo ng maiksing pagre-review or quick review sa mga napag-aralan natin na 6 na linggo po na natin itong pinag-aaralan. Yung belt of truth, guarding the enemy's light, protect your identity and position in life. Ibig sabihin, tayo dapat ay nabubuhay sa katotohanan. Hindi tayo dapat nabubuhay sa kasinungalingan. Ang John 8:32 nga, sabi, the truth will set us free. Dapat doon tayo namumuhay sa katotohanan. Dahil ang katotohanan ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus. The truth is a person of our Lord Jesus Christ. Sa Kanya lang natin makikita ang katotohanan. Sabi nga niya, I am the way, the truth. Nasa Kanya ang katotohanan. Number 2, yung breastplate of righteousness. Protect yung heart natin. Especially ang ating emotion. Talaga, ang ating emotion, pag nasangge, iba na yung nangyayari, dapat lang natin tandaan na we are the righteousness of God in Christ Jesus. Tayo ay matuwid na sa harapan ng Diyos. Dahil nung ang Panginoong Jesus ay nasa krus ng Kalbaryo, ang kanyang katawang naduguan, sinipsip lahat ng kasalanan natin, ng mga tao, at napunta sa kanya yung kasalanan. At ang pagiging matuwid ng ating Panginoong Hesus ay lumipat naman sa atin. Tayo'y naging matuwid na sa harapan ngayon ng Ama. Amen? And then, number 3, yung shoes of the gospel of grace. Sabihin, tayo dapat nakatayo tayo sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Sa finished work ng ating Panginoong Hesus. Yung ating standing na lagi ko sinasabi, dapat ng ating pundasyon, dapat walang iba kundi ang Panginoong Hesus, ang kanyang tinapos. Kasi alam natin, ang mundong to magulo. Talagang sobrang chaotic talaga yung kaliwat kanan ng kaguluhan. Dapat lang tayo, maging matatag tayo dahil sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus. Siya lang ang ating titingnan. Siya yung ating pundasyon ng ating buhay. Mananatiling payapa ang ating buhay dahil sa ating Panginoong Hesus. And then, yung number 4, yung last week, yan, shield of faith. Kailangan ito yung first line of defense natin. Again, sa mundong to, maraming mga nangyayaring kaguluhan, maraming pandadaya, ang dyablo. Kailangan yung shield of faith, lagi nating iaangat, itataas natin kasama ang Panginoong Hesus. Doon tayo nakatingin sa Panginoong Hesus, yung shield of faith natin. Dahil yung flaming arrow, ang dami niyan.
yung kasinungalingan, yung diseases na mga sakit, binabato ng kalaban sa atin, ng dyablo. Maraming binabato sa buhay natin. Yung pagiging self-righteous, ikaw magaling ka. Maraming binabato ang dyablo sa buhay natin. Pero dapat, yung shield of faith natin, pananampalataya natin sa Panginoong Hesus, dapat matatag, tayo'y lagi lang nakatingin sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Pwede nyo po itong balik-balikan sa ating page, sa Beloved Grace Church. I-share naman po natin para yung mga hindi rin po nakakapakinig ng biyaya ng Diyos, makita nito at marinig nila. I-share lang po natin. Malaking tulong na po yun. Ito'y nagiging ministeryo ng bawat isang membro. Isipin nyo yung kaibigan nyo, iba na sineshare nito, talagang pakinggan ko nga. Di ba? Tapos na born again sila. Yung pala, pag-share nyo, pwede nyo naman i-share nyo ng personal. Ito yung mensahe ng Beloved Grace Church. Amen? Makikita nyo na sa YouTube. Basta share lang po natin. Share lang po tayo. Kaya ngayon, ating naman pag-aaralan, ang panglima ay ang helmet of salvation. Amen. Pwede po ba manalangin tayo bago natin pag-aralan ang the helmet of salvation? At request ko lang po, ilagay natin ang ating kamay sa ating ulo. Amen. Hallelujah. Dakilang Diyos Ama, marami pong salamat sa oras pong to na kami mag-aaral na naman ng iyong salita about the helmet of salvation. Kaya sa oras pong to, alam po namin na marami kang revelation na ipagkakalob sa amin. Aming binubuksan ang aming isipan, ang aming puso. Kayo po ang manguna, banal na Espiritu sa amin. Alam po namin na ang iyong kapahayagan, ito'y magiging kalakasan ng aming buhay spiritual at magiging kalakasan namin sa bawat araw na aming gagawin. Kaya marami pong salamat sa oras pong to na aming pakikinig. Kayo lamang ang maitataas, Panginoon, sa pulpitong to at lahat ng aming gagawin ay para sa iyong kapurihan. In Jesus' name, Amen. Amen. Tuloy po tayo. Ephesians chapter 6, verse 17. Take the helmet of salvation. Sabihin, susunod na slide, makikita nyo ho dyan yung ating ginagawa, yung ating tatlong na pag-aralan, ay yung always having. Ibig sabihin, ito'y laging suot natin. Yung number 1, itong makikita nyo sa kanan nyo, yung belt, yung breastplate, tsaka shoes. Yan ay dapat laging nakasuot sa atin. Walang kaduda-duda. Para bang uniform. Laging nakasuot yan. Dahil tayo mga believers, dapat, sabi ko kanina, lagi tayong nasa katotohanan, tayo righteous na, at meron tayong kapayapaan sa buhay. Lagi nating taglayan. And then, itong nasa kaliwa nyo naman, shield, helmet, tsaka sword. Yan yung kinukuha. Yan, taking up. Kailangan nating kunin. Kailangan nating hawakan. Di ba yung shield ho, hahawakan nyo yan para maging cover kung ano man ang ginagawa. Kung kayo makikipaglaban, lalo na to sa mga Romano, kinukuha yan. At ngayon, itong ating pag-aaralan, yung helmet of salvation, kukunin ho rin yan para ilagay sa ulo. Ibig sabihin, kinukuha natin yan. May action tayong ginagawa. Ngayon, ang ating pag-aaralan nga ho, yung helmet of salvation. Kaya ano bang salvation? Pag-uusapan natin yan. O ang kaligtasan. Bakit kailangan maligtas ng tao? Diba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan ang ating pag-uusapan. Kaya ang tanong ko lang dyan, paano ba maliligtas ang tao? Kailangan, John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya kailangan natin tanggapin at sampalatayaan ng ating Panginoong Hesus. Pag ginawa mo yan, di ba, meron ka ng karapatan maging anak niya. Tawagin ka na niyang anak. And then, John 3:36, ang sabi rin, ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Sabi ng Panginoong Hesus yan, no?
Pag sumampalataya, meron ka ng buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Aray. Kaya ang walang Panginoong Jesus sa buhay nila, sabi ng Diyos yan, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Hindi po ako ang may sabi niya. Kaya kailangan natin, brothers and sisters, mga beloved, mag-share tayo sa mga mahal natin sa buhay para magkaroon sila, paniwalaan nila ang Panginoong Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. John 5:24, I tell you the truth, sabi ng Panginoong Jesus, whoever hears my word and believes Him who sent me. Number 1, has eternal life. Inulit niya uya. Inulit-ulit. Magkaroon buhay na walang hanggan. Will not be condemned. Number 3, he has crossed over from death to life. Sabihin, meron ka ng eternal life. Diba? Ang Diyos, hindi ka nakukondenahin. Hindi ka na niya susumbatan. Pag nasa langit ba, andun, andito ka ha, pasalamat ka, mabait. Di ba, kukondenahin ka ba ng Diyos? Kakalimutan niya lahat ng mga ginawa mo, yan ang tandaan natin. Lahat ng mga nagawa mong palpak, kasalanan mo, kakalimutan na niya yun. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Lilimutin na niya ang lahat ng mga kasalanan mo. Kasalanan natin, mga nagawa natin, tayo'y pinatawad na, tayo kompleto na sa Diyos. Amen? Inalis niya na tayo. Talaga dito tayo, from doom tayo, talagang doon tayo, papunta tayo sa impyerno. Pero dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, kinuha niya tayo, binigyan niya tayo ng eternal life. Amen po ba? Nagkaroon tayo ng relasyon at ginagabayan tayo ng Diyos. Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin? Napakabuti ng Diyos talaga. Tingnan natin ang Greek word ng helmet. Ephesians 16:7a. Take the helmet of salvation. Sabihin dyan, sa Greek ho yan ay perikepela. Diba? Greek, oh. Sige, hindi na mabasa, no? O, basta, yan ang ibig sabihin yan. Dalawang word ang ibig sabihin yan. Yung peri means round, bilog. Yung head, kepela. O, siyempre, bilog yung ulo, kaya parang helmet yan. Tama po ba? O, wala namang tatsulok at square na ulo. Tama ho ba? Naniniwala kayo? Di ba? Wala. O, daig ko kayo. Ako, meron akong alam na square ang ulo. O, siguro, galing na, no? Si SpongeBob, o, di ba? Square yun. Square ang ulo niya. Nagjo-joke lang naman ako. O, yun, square. Pero, wala, bilog eh. Sabi niya, di ba? Round, yung peri, round. Tapos yung kafela, head. Ibig sabihin yung helmet. Kaya, ito, pinoprotektahan lang pag meron kang helmet. Kaya, meron ako pakikita sa inyo, diyan, yung nahukay o nakita nila sa Israel, yung helmet found 2nd century AD. It's made of bronze and iron. Ayan o, nakikita nyo yan. Nahukay ho yan sa Israel. Dati, pag ang mga Israel nakikipaglaban, talaga matibay yung kanilang helmet gawa sa bronze. Makikita nyo dyan dito sa pisngi, may protection sila, pati sa likod. Kasi siguro ba, pag yung nakikipaglabanan sila, pagpapanain sila, o di makikipagsuntukan sila, pag sinampal sila, mas masasaktan yung susuntok dahil meron dito sa pisngi nilang protection. Pagpapanain naman sila sa likod, pwede dito sa batok, pero may protection, merong bakal. Yan yung nahukay, yung 2nd century AD. Pero alam niyo ba sa Israel, meron din mga military o mga Roman soldier na iba-iba yung kanilang helmet. May mga makikita kayo, yung mga distinction na merong pula, di ba? Parang gano'n, parang balahibo ng palong. Pula, may blue. Kung napapansin nyo, lalo na pag yung magsisimana Santa, di ba? Nakita nyo, naglalakad sila. Siguro, dinidistinguish yun na meron siyang
tawag dito, rango. Parang ikaw, kulay pula, kapitan ka. Ito, kulay blue, general ka. Itong green, sarhento ka. Para at least, nadidistinguish nila. Alam nila kung sino. Parang ganito rin sa buhay na rin naman natin, dito ngayon sa pinagagalawan rin natin, di ba, may mga kanya-kanyang helmet din. Parang sa motorcycle rider, lalo na sa mga sweet potato. Di ba, iba-ibang klase ang kanilang makikita nyo. Yung helmet nila, magugulat ka na lang kung ano-anong klaseng helmet na nilalagay nila. Meron din sa football. Pag nagpo-football, meron din silang helmet. Sa construction. Sa mga fireman. Pero, dapat, kung saan gagamitin yung helmet, dun mo lang isusuot. Kasi, hindi ka naman pwedeng maging football player ka, tapos ang gagamitin mong helmet, yung sa motorcycle. Hindi pwede yun. Nakuha niyo po ba? Meron siyang mga pangangailangan. Depende doon sa helmet na gagamitin mo. Pero isa lang ang mahalaga dyan. Pinoprotektahan niya ang ulo mo. Pinoprotektahan niya yung utak mo para kung mauntog ka, hindi ka magkaroon ng brain damage or hindi ka mamatay, hindi maging sanhi ng pagkabagok ng ulo mo at ito'y magiging kamatayan mo. Yun ang helmet. Kaya, amen po ba? Nakuha niyo po ba? Iyan ay sinasabi ko lamang po para natin maintindihan ano bang klase yung helmet. Pero ngayon, pinag-aaralan natin, bakit ba kailangan natin yung helmet of salvation? Ba't may salvation? Sabi diyan, kailangan natin yan. Kasi, ang salvation, alam ko, Pastor, save na ako. Kailangan ko pa bang isuot yan? Kailangan ko pa bang kunin yan? Paulit-ulit ba yan? Natanong niyo na po ba yan? Pag pinag-aaralan o may mga naririnig kayo, kailangan ko ba ulitin yung helmet of salvation? Ligtas na ako, tinanggap ko na ang Panginoong Hesus. Basahin natin ang Ephesians chapter 6:17 para makuha natin, para mas lalong mabuo natin. Take the helmet of salvation. Ang Greek ng salvation dyan is soterion, na ibig sabihin applied salvation or deliverance. Ibig sabihin, i-rescue ka. I-set free ka ng Diyos. Ini-emphasize dito sa application yung God's salvation. Ang context niyan, kasi dito, yung context natin, yung armor of God ay tungkol sa battle. Pakikipaglaban, pakikipaggera. Kaya kailangan dyan natin yung tunay na rescue, set free tayo ng Diyos. Kailangan silang ma-rescue yung mga Roman soldier. Yung salvation yan. Dahil tayo, pag makikipaggera, di ba, kailangan natin sa gera ay kailangan nating maligtas. Kailangan natin, alam natin yung gagawin. Dahil pag ikaw ay naligtas sa gera, sigurado, panalo ka. Kailangan mo ang kaligtasan. Amen po ba? Yan ang context niya ng Ephesians na yan. Ephesians 6. Talagang tungkol sa yung battle. Kaya armor of God. Pakikipagdigmaan. Ngayon, bakit ba yung ano dyan, deliverance? Saan ba natin lalo pang makikita natin yan? Dahil save na nga ako. Pero tingnan nyo ang Diyos. Ang Panginoong Jesus, ang Diyos. Dito sa Isaiah 59 verse 7. Ang sabi niya dyan, He put on righteousness as His breastplate and the helmet of salvation on His head. Ang nagsasalita po dyan, walang iba kung hindi ang Diyos. Dahil yung konteksto po niyan, yung Isaiah 59 po yan, ang Israel, ang bayan ng Israel talagang nasa injustice na, nasa kasamaan na, sobrang evil na. Ang bayan ng Israel ay humihingi na ng tulong sa Diyos. At ang Diyos, sabi niya, i-deliver sila. Yung deliverance, ililigtas sila. Pero, kailangan ba ng Diyos ang salvation of salvation? Di ba? Hindi naman. Ang direct meaning ng passage na yan, i-deliver sila, basta ililigtas ko kayo dahil ang pag-ibig ko sa Israel, andyan.
Nasa puso ko. Sabi ng Diyos, i-deliver niya ang kanyang bayan, ililigtas niya sa kasamaan ng mga tao na sumasakop sa bayan ng Israel. Ang Diyos ang nangungusap diyan. Kaya sabi niya, isipin niyo di ba? He put on the righteousness as his breastplate, and the helmet of salvation on his head. Ang Diyos ang nagsasalita. Pero kailangan ba niya yun? Yung pala, deliverance. Ito yung dapat natin maunawaan. Kaya diyan nga ini-emphasize naman ni Paul sa Ephesians 6, sinabi niya, stand firm, magpakatatag kayo. Diba? Kahit nasa gera kayo, magpakatatag kayo. Ano man nangyayari sa inyo, magpakatatag kayo. Stand firm. Kaya ang tanong natin diyan, what does it mean to wear the helmet of salvation or helmet of deliverance in order to stand firm? Ano ba ang kailangan natin? Iligtas na tayo, i-wear natin yung salvation. Di ba? Di-deliver tayo ng Diyos. Tayo ililigtas ng Diyos. Ang sagot ho, wearing the helmet of salvation is not merely a symbol of being saved. It is an active embrace of our new identity in Christ. Yun pala, yung helmet of salvation. Ito'y nakasuot na sa atin. Kailangan lang natin angkinin, yakapin ang buong pagkatao ng Panginoong Hesus. Hindi lang to, yung helmet ay simbolo lang ng ating kaligtasan. Pero dapat rin natin palang yakapin ang bago nating identity sa ating Panginoong Hesus. Amen? Paano? Sa pamamagitan ng pag-renew ng ating isip. Dapat binabago natin ating isip. Oo, save ka na, pero dapat pa rin nating baguhin ang ating isip. Romans 12:2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip and renewing your mind. Sa gayon, mapapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Mag-renew tayo ng mind. Alam niyo ba, ang devil maraming pinupukol sa ating isipan. Sa pamamagitan ng social media. Kaibigan rin natin, yung ibang hindi magandang kaibigan, nagpupulyot ang ating isip sa pagbabasa natin, yung mga hindi magandang babasahin. Kaya ingatan rin natin, pang ating pinakikinggan, napupulyot ang ating isip. Kaya sa verse na yan, dapat hindi tayo nakikiayon sa mundong to. Dapat ang ating identity walang iba, kundi ang Panginoong Hesus dahil tayo ay kanyang anak na. Amen? Ito'y isa puso natin. How does the helmet of salvation help us stand firm? Paano ba yung helmet of salvation? Paano tayo makakatayo at talagang magiging matatag tayo? Number 1, helmet of salvation help us stand firm in trials. Kung tayo dumadaan sa mga pagsubok, when the enemy whisper lies, you are not enough. God has left you. Sipin nyo yan, no? The helmet serve as a shield of faith. Kahit na anong nangyari, sabi mo, iniwanan ka na ng kaibigan mo, sobrang dami mong problema, iniwanan ka na ng pamilya mo, sinasabi, wala kang kwenta, ano-anong pinapasok sa iyo ng dyablo sa iyong isipan. Pero tandaan mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Amen? Kaya sabi mo sa iyong katabi, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan ng Diyos. Iniwan na tayo lahat. Pero ang Diyos, mananatiling Diyos dahil andyan siya at mahal kanya. Yan ang dapat nating ipasok sa ating isip. Isaiah 26 verse 3, you will keep him in perfect peace. May kapayapaan tayo.
whose mind is stay on you because He trusts in you. Sa Tagalog, Panginoon, bigyan niyo ng lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip. Wala tayong ibang isipin kung hindi ang pag-ibig ng Diyos, ang Diyos ang nagmahal sa atin. Dahil siya'y nagtitiwala siya sa inyo. Ang tiwala tayo sa Kanya. Siya dapat ang laging laman ng ating puso. Kapag alam mo ang iyong posisyon sa Diyos, alam mo yung standing mo, ano man ang pagsubok na dumarating, alam ko, mahirap, meron tayong emotion, pero pagkatandaan natin, mahal tayo ng Diyos, siya'y laging nakatitig sa iyo, kasabihin niya, you are my child. Yan ang lagi nating tatanda. Lagi nating kakampi ang Diyos. Maging kaaway na natin lahat, pero isa lang ang maging kakampi mo ang Diyos. You are a winner. You are victorious. Sure at sure yan. Pangalawang Korinto 10:5. Ibinabagsak namin ang mga pangangatwiran at mga anumang kapalaluan na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at binibihag namin ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Kung ano man ang gumugulo sa inyong isipan, i-cast out nyo. In the name of Jesus, alis ka. I-cast out nyo agad. Kunin nyo agad. Kasi andito ang battleground. Dito ang argumento sa ating isip. Pag hindi ka nag-iisip, wala kang isip. Ganun kasimple, di ba? Pag di ka, kailangan lagi tayong nag-iisip. Kasi mahirap pag hindi ka talaga nag-iisip. Pero kung merong gumugulo, kung ikaw ay matino, ang isip mo dapat lagi nakatuon sa ating Panginoong Hesus. Tumingin ka lagi. Laging magiging matatag at panghawakan mo ang kanyang pangako. Kaya ang ganda nga ng ating team with this year. Di ba? Lahat ng pangako niya ay yes and amen. Amen. Palakpakan po natin ating Diyos. Tumingin lang lagi tayo sa ating Panginoong Hesus. Ano man ang sitwasyon ng ating buhay. Number 2, helmet of salvation. Help us stand firm in identity. Mabubuhay tayo sa katotohanan. Wala nang iba. Sa katotohanan tayo dapat mabuhay. At ito ang ating tatandaan. Tayo'y kanyang niredeem. We do not live in fear or shame, but in grace and truth that we are redeemed. Dahil tayo na-redeem, special kasi tayo eh. Kaya kurutin mo yung sarili mo, special ka sa Diyos. Oh, special ka sa Diyos. Ikaw ay pag-aari ng Diyos. Mahal na mahal ka. Sobrang mahal ka ng Diyos. 1 Peter 2:9, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, and God is special possession. Sipin mo, special possession ka. Para ikaw ay pag nasa bahay, di ba? Meron kang kalalagyan, para kang isang bulaklak, meron kang flower base, andito ka. Sarap pakinggan yun, no? God is special possession ka. Hawak ka ng Diyos, talagang iniingatan ka. Pero ang ganda to, ang pagmamahal ng Diyos, talagang hindi ka mag-aalinlangan dahil mismo ang kanyang bugtong na anak, pinagkaloob niya para tayo'y iligtas. Mahal na mahal niya tayo. Kaya huwag kayong magdududa. Tayo ay anak ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Galatians 2:20. Sana ito maging isang favorite verse nyo. Sabay-sabay po nating basahin. Isa puso natin, isipin natin to. Galatians 2:20. Sabay-sabay po, lakasan po natin. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kung hindi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Ganda ng verse na yan. Palakpakan po natin ng ating Diyos buhay. Kung ikaw ngayon, alam mo, kumikilos ka, pero dapat ang nasa isip natin, ang nabubuhay sa atin, ang kumikilos sa atin, ay ang Panginoong Jesus, na siya na ang iyong pag-ibig, ang Holy Spirit ay nasa iyo na. Siya na yung magbibigay sa iyo ng wisdom, siya na yung gumagabay sa iyo. Dahil nasa born-again spirit mo na. Siya na yung kumikilos. You have the mind of Christ. Bawat desisyon mo sa buhay, alam mo,
dinudulog mo na sa Panginoong Yesus. Dahil siya na ang nabubuhay ngayon, hindi na yung sarili mo. Patay na yon. Nilibing na rin yung kasama ni Kristo doon sa libingan. Kaya si Kristo'y nabuhay, kasama tayong nabuhay na. Amen. Kaya ang identity natin ngayon ay si Kristo na. Ang Holy Spirit ang bumabalot ngayon sa atin. Kanyang pag-ibig. Amen. Number 3, helmet of salvation, help us stand firm in mission. A person wearing the helmet of salvation is not easy shaken. They know who they are and who their Savior is. Dapat talaga, sigurado tayo. Hindi lang ito just, hindi lang pagsubok. Kailangan sure tayo na alam natin ang Panginoong Hesus ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Siya nagbibigay sa atin ng kalusugan. Siya nagbibigay ng pagpapala sa atin. Matatag tayo, hindi tayo masishaken. Ano man ang problema na dumarating sa atin. Dahil kilala natin ang Panginoong Hesus. Pinagkaloob niya yung sarili niya. Hindi niya pinagdamot. Na kung iniisip lang niya, bakit ako mamamatay para sa isang taon to, sa mundong to? Pwede ko naman tirisin yan. Hindi niya inisip yun. Ang inisip niya, mahal na mahal kita, anak. Kilala kita, mahal kita. 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not vain. Ano man ang ating ginagawa para sa Diyos, ito'y may kabuluhan. Maliit o malaki, ito'y may kabuluhan. Alam ng Diyos ang iyong puso. Alam ng Diyos ang iyong intensyon. Ikaw at ang Diyos ang nag-uusap. Kaya tayo mga believers, ang gawin lang natin, tayo lang ay mag-share. Kung meron dito, mag-share tayo ng salita ng Diyos. Kung dito sa simbahan, kung saan tayo makakatulong, gawa tayo. Kung saan tayo makakatulong sa kingdom of God. Diba? Yung ating kingdom mentality, kung saan tayo makakatulong dahil alam natin para maibahagi ang kabutihan at ang pag-ibig ng Diyos. Tayo'y maglingkod dahil alam natin, sabi diyan, di ba? Ang inyong pagpagod ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Ginagawa rin natin to dahil alam natin, unang nagmahal ang Diyos sa atin. Nagbubunga yung pag-ibig ng Diyos na nasa puso nyo. Lumalabas. Dahil ginagawa nyo nga to, dahil unang Diyos umibig sa inyo, naramdaman nyo yun, nakita nyo yun, dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. And I am certain that God who began the good works within you will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus return. Pero tandaan natin, anuman ang inumpisahan ng Diyos sa buhay nyo, tatapusin niya. Tatapusin niya hanggang siya'y bumalik. Kasama mo siya. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. At itong maganda, sabi ng Diyos, you will reign in life sa mundong to. Maghahari ka, magiging success ka sa buhay na to. Meron kang kapayapaan. Ang gagawin mo? Dahil nagtitiwala ka sa Diyos, pinagkaloob mo lahat sa Kanya. Yung talino mo, lahat ng resources mo, binigay mo sa Kanya dahil alam mo, ito'y galing sa Kanya. Kaya anuman ang gagawin natin, tayo magpasalamat sa Kanya. Pasalamatan natin. Paggising pa lang, sabi nga sa inyo, paggising pa lang natin sa umaga, pagdilat pa lang, Lord, thank you po. Alam kong meron kang gagawin ngayon sa akin sa araw na to. Dapat ganun lagi ang ating unang bungad sa Diyos. Lord, salamat dahil ako'y bilnes mo na. Ang lahat ng journey na gagawin ko sa buong araw pong to, ako'y pinagpala mo na. Kasama ka. Sigurado at siguradong ako'y magtatagumpay. Amen? Ephesians 2:10, sapagkat tayo ang kanyang gawa na nilikha kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na ihinanda ng Diyos nung una pa man upang sa ating ipamuhay. Ibig sabihin nito, ang nature natin, di ba, ay gumawa ng mabuti.
tayo'y nag-share, lumalabas sa atin yung kabutihan ng Diyos. Nagiging nature na natin ng Diyos. Nagiging kamukha na natin ng Diyos. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Oh, parang nagulat kayo. Hindi, di ba? Ayan o, nilikha kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa. Gumagawa na siya ng mabuti. Nature na natin yun. Bilang isang mananampalataya, gumawa ng mabuti. Huwag kayong mabilaukan. Parang lumalaban yung ano. Yan ang nature ng mga believers na naniniwala sa Panginoong Hesus. Dahil ikaw ay bilang anak na ng Diyos, normal na ang gumawa sa iyo ng mabuti. Hindi na magugulo ang iyong isip, hindi ka na magdududa. Wala nang pag-aalinlangan dahil ang pag-ibig ng Diyos, alam mo, nasa iyo. Pero kung may gumugulo pa rin sa iyong isip, talaga sabi ko, yung flaming arrow, yung mga kasinungalingan na pinapana ng diablo, sa iyong isipan, gumugulo pa rin. Hindi pa rin sa iyo nagsising in na talagang minahal ka ng Diyos. Hindi pa rin matatag ang pananampalataya. Medyo nagdududa ka, 50-50 pa rin ang pagtitiwala mo sa Diyos. Yung ginawa ng Panginoong Hesus, nagdududa ka, basahin natin to. Jesus wore the crown of thorns on his head so that you can have a sound mind free from fears, guilt, depression, anxiety, and stress. Isipin niyo yung crown, yung tinik. Talagang mga napakalaki kung makikita niyo. Actually, may video dyan si Pastora Berna kung dati kami pumunta sa Israel. Meron siyang video niyan eh. Gusto ko sanang pakita eh. Kaso, mangiyak-ngiyak siya doon eh. Baka kayo rin maiyak talaga. Pero talaga isipin nyo, yung hintuturo nyo, ganyang kalalaki. Totoo ho yun. Isipin nyo, sinuot sa kanya, ginanon. Ganong kalalaki. Kaya tama yan yung nakikita nyo. Ginawang crown sa kanya. Pero, dahil nga sa pagmamahal sa atin ng Diyos, kinuha pa rin niya. Throne na yan, yung mga tinik na yan, yung koronang yan, pinatong sa kanya para yung mga sumpa na dapat para sa ating yan. Kinuha niya para lang tayo ma-redeem. Tiniis niya. Sipin niyo yan, pag ginanon sa ulo mo yan, pag hindi pumasok talaga dito sa ulo mo, talagang magdudugo at sasabi mo, aray. Pero dahil nga sa pag-ibig ng Diyos, ang gusto niya, magkaroon ka ng buhay na masagana at walang hanggan. John 10:10. Kaya isinuot kay Jesus ang koronang tinik ay naging salvation para sa atin. From curses, lies, guilt, condemnation, shame, anxiety, depression, to salvation, to put on what Christ has purchased. Yung koronang yun, na mga kasinungalingan, depression, sinuot ng Panginoon para tayo bigyan na ng helmet of salvation. Binigyan tayo ng isang helmet ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesus na tinapos niya sa krus ng Kalbaryo. Sabi niya, ako na ang magsusuot nito para kayo ay magkaroon kayo ng kaligtasan. Ang inyong isip ay hindi na magugulo basta tingnan nyo lang ang tinapos na gawa ko sa krus ng Kalbaryo. Yan ang isinusuot natin, yung helmet of salvation. Yung pag-ibig ng Diyos. Kinuha niya ang sakit, ang lahat ng tinik, pumasok sa kanyang ulo. Para tayo naman, maging normal ang ating isipan. Yung pag-ibig niya, alam nating ligtas tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pastor, paano ko naman i-apply yan sa pang-araw-araw kong buhay yung salvation na yan? Yan ang tanong din, di ba? Nakasuot na sa akin salvation, alam ko yung sombrerong yan, yung helmet na yan. Paano? Ang ating beloved walk, number 1, guard your mind. Bantayan natin against the lines of the enemy, voices of doubt, fear, and condemnation. Bantayan natin ang ating isip. Kaya dapat ang ating mga naririnig ay mga awiting papuri sa Diyos.
Dahil kung ang naririnig mo ay puro kasinungalingan, doubt, takot, mapupulyot ang iyong utak. Kaya, mga brothers and sisters, mga beloved, ang ating mga pakikinggan dapat talaga natin, pinipili natin. Hindi lang basta pakikinggan natin ang isang bagay na to. Gusto ko lang to. Di ba meron yung kanta na LSS ba yun? Parang radyo O yun na yun. Di ba? Laging pumapasok sa inyo yan. Pero kung ang pumapasok sa atin ay magandang balita, pag-ibig ng Diyos, yun ang laging pumapasok sa ating puso, sa ating isip, ang buhay natin magiging payapa. Kaya mga beloved, mag-ingat tayo sa ating mga pinakikinggan. Mag-ingat tayo sa mga ating mga binabasa. Number 2, reminder yourself that you are already saved, accepted, and sealed by the Holy Spirit. Tandaan nyo, hindi na galit ang Diyos sa iyo. Ikaw ay mahal na mahal niya. Sinelyohan na tayo ng banal na Espiritu Santo. Di ba sabi ko, hawak na tayo ng Ama, hawak pa tayo ng Anak, sinelyohan pa tayo ng banal na Espiritu Santo. Paano ka pa makakawala niyan? Dahil sa sobrang pagmamahal sa iyo ng Diyos, yung Trinity, di ba, nasa iyo na. Pinotektahan ka na niya, sinelyohan ka na. Ano pa magiging duda mo? Save ka. Accept natin yan na maluwag sa ating puso, sa ating isipan. And then, malapit na ako magtapos. Number 3, strengthen your thought with the truth of the gospel that you are a child of God with purpose and never abandon. Kailangan lang ho natin makita ito sa buhay natin. Yung purpose na pinagkaloob sa atin ng Diyos, makita sa ating buhay. Ilakad natin ang ating buhay na kasama ang Holy Spirit. We are walking Bibles. Tandaan nyo, lagi sa ating nakatingin ng mga tao. Tinitingnan niya kung sinong Kristiyano ka. Anong klaseng Kristiyano ka. Alam natin na mapanghusga ang mundong to. Pero kung tayo naka-stand sa tunay na pundasyon ng Panginoong Hesus, anuman ang ginagawa natin, ito'y para sa Kanya. Para sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya ang ginagawa nyo, sigurado ako, 100% sa perfect because your love of our God kay Jesus. Dahil sa love nyo kay Jesus. Amen? Hindi nyo naman ang isang tao na gagawan mo siya ng mali. Gagawan mo siya ng mali dahil mahal mo siya. Hindi ganoon, di ba? Pag mahal mo ang isang tao, ginagawa mo sa kanya, yung tama. Nakukuha po ba? Ginagawa mo yung tama para sa kanya, yung kinabubuti niya. Kaya nga ang mga magulang talagang saludo tayo. Dahil alam nila ang bata, ang kanilang anak, gusto nila hanggang sa paglaki, maging maayos ang buhay. Dahil mahal nyo yun eh. Ganon din tayo. Ganon tayo dapat yung purpose natin, alam natin, para sa kalwalhatian ng Diyos, nakikita sa buhay natin. Oo, minsan nagkakamali tayo, pero hindi na tayo kinukondem ng Diyos. Bumabawi tayo. Lord, alam ko, medyo nagkamali ako, pero salamat dahil pinatawad mo na ako at magiging matuwid na aking buhay. Inaayos natin. Iba ang natatalsikan ng karumihan. Iba yung naglulublob ka sa karumihan. Dati, nakalublob tayo eh. Hanggang bumbunan natin. Pero salamat dahil inalis tayo. Nilinis tayo ng Panginoong Hesus at ayaw na nating mapunta uli sa putik ng karumihan. Dahil ang identity na natin ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Siya na yung pinamumuhay natin. Kaya ngayon, nag-share din kayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya alam nyo, dahil mahal nyo ang inyong mga mahal sa buhay, yung mga kaibigan nyo, sineshare nyo yung inyong mga nangyayari sa buhay nyo. Dahil kayo'y binago ng Diyos. Dati magagalitin, ngayon hindi na. Kayo dati masungit, ngayon hindi na, mapagmahal na kayo. The fruit of the Holy Spirit ay nasa inyo na. Yon ang purpose natin. Purpose na gusto ng Diyos sa buhay natin. Mag-share tayo ng gospel. Malay nyo,
Yung isang hintil na lang. Malay mo, yung kaibigan mo pala, sineran mo. Tumanggap siya. Boom! Yun na, rapture na. Di ba sabi sa Romans, di ba? May bilang ang hintil. Kaya, mga beloved, share lang po tayo. Isa sa purpose ng Diyos, tayo'y magbahagi ng kanyang salita. Tandaan nyo, huwag kayong mahihiya mag-share. Yun na lang, yung taong yun. Kailangan tumanggap siya para bumalik na ang Panginoong Hesus. And then tayo, sabay-sabay tayong aakyat sa langit. Amen po ba? Talagang seryoso na kayo ha. Pwede po ba natin palakpakan natin Diyos na buhay? Tandaan natin, ang purpose natin sa mundong to, luwalhatiin siya at mag-share tayo ng pag-ibig ng Diyos. Kaya ang ating beloved thought, tapos na po ako, I am saved, secured, and sealed in Christ. Amen. Hallelujah. Sige po, manalangin po tayo. Thank you, Lord Jesus. Lord, marami pong salamat sa iyong mga salita na alam po namin. Kayo po ang nagtuturo sa amin. Thank you for the salvation. The helmet of salvation na napag-aralan namin na ito'y pala'y dapat naming ipamuhay. O Diyos, yakapin namin ang iyong pag-ibig. Nakita sa aming buhay, O Diyos. Sa aming gagalawan sa mundong to. Mga kapatid, sa oras na to, kung ngayon mo palang narinig ang mensaheng to, ay inaanyayahan kita na tanggapin ang Panginoong Hesus bilang iyong personal na tagapagligtas. Hindi relihiyon ang pinagkakaloob sa iyo, kung hindi isang relasyon dito rin sa bulwagang to. Meron mang bago, tanggapin ang Panginoong Hesus. Tao sa iyong puso, sa iyong isipan. Sundan mo ako sa maiksing panalangin na to. Panginoong Hesus, maraming salamat po na ikaw ay namatay sa krus alang-alang para sa akin. At ikaw rin ay nabuhay alang-alang para sa akin. Kaya sa oras pong to, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kayo na po ang manguna sa aking buhay. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Dakilang Diyos Ama, salamat po sa lahat ng tumanggap na kanilang buhay, Lord, natanggapin kanila bilang Panginoon at tagapagligtas. Patid mo ang kanilang puso, O God, yung kahit nanonood sa podcast, O Lord, kayo po ang manguna sa kanila. Thank you, Lord Jesus. Pwede po bang tumayo tayo? Hallelujah. Dakilang Diyos Ama, maraming pong salamat sa iyong salita. Talagang napakabuti mo. Salamat dahil alam po namin na hindi kami matitinag, O Diyos, anuman ang kaguluhan sa mundong to, anuman ang nangyayari sa aming buhay, Lord, we will turn our eyes to you, Jesus. Sa iyo lamang, Panginoon, at ikaw ang unang nagmahal sa amin. Na kahit kailan ay hindi yun nagbabago, O Diyos. May dumarating na problema, pero Lord, ito'y nalalagpasan namin dahil kasama ka namin sa aming puso, sa aming isipan. Ikaw ang nagbibigay ng katatagan sa amin. Thank you, Holy Spirit. Kayo ang aming comforter, Panginoon. Kayo lagi ang nangungusap sa amin. Salamat dahil alam po namin, the joy of the Lord is our strength. Hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Nasa iyo ang tunay na kagalakan, Panginoong Hesus. At alam po namin, ang wala sa iyo, O Diyos, ay walang kabuluhan ng buhay. Kaya salamat sa iyong pag-ibig, O God. At lalo mo kaming gamitin ang Beloved Grace Church at ang bawat isa rito, O Diyos, na mananampalataya. Gamitin mo sa iyong ubasan, sa iyong ministeryo, O God, na magbahagi na iyong salita, na alam namin, O Diyos, ang isang tao lang na maligtas, O Diyos, ang buong kalangitan ay nagdiriwang. Thank you, Lord Jesus. Salamat sa bawat isa na andito. Sa buong linggong to, Panginoon, I declare, Lord God, sa kanilang buhay, O God, good health,
pagpapala sa lahat ng kanilang gagawin, ano man ang kanilang hawakan, saan man sila, Panginoon, idako. O Diyos, sila'y pinagpala mo na sa kanilang trabaho, Lord, na may i-enjoy nila, O God, ang kanilang pagtatrabaho. Sila'y ngingiti, O God, na may pag-ibig. Salamat po. At sa lahat rin na may mga negosyo dito, O God, sila'y pinagpala mo na rin. Iningatan ang kanilang mga negosyo, O God. Lord, alisin mo ang mga hindi karapat-dapat na mga trabahante. O Diyos, ilayo mo, Panginoon, sa mga hindi karapat-dapat na magtrabaho sa kumpanya ng iyong anak. O Diyos, protectionan mo, Panginoon, ang kanilang kumpanya in the name of Jesus. O God, thank you, thank you. At Lord, sa mga estudyante, O God, bigyan mo sila lalo pa ng wisdom sa kanilang pag-aaral. Kayo po ang laging manguna sa kanila. Anuman, Panginoon, ang kanilang mga gagawin, mga project, O Diyos, kayo po ang gagabay sa kanila. Sa kanilang magulang, lalong Panginoon, bigyan, Lord God, ng kalakasan sa pagtatrabaho para magsuporta sa kanilang mga anak. Thank you, Lord Jesus. Salamat po. Sa Beloved Grace Church, Lord God, sa community to, kayo po lamang ang aming itataas, Panginoong Jesus. Sa pulpitong to, O Diyos, sa stage na to, ang iyong biyaya lamang, Panginoong Jesus, ang iyong pag-ibig. Wala nang iba. Ikaw lamang, Panginoong Jesus. Thank you for your love, O Lord Jesus. Thank you for your protection, O God. Walang magagawa ang kalaban in the name of Jesus. Sa buong isang linggo to, Lord, sila'y proteksyonan mo na ang kanilang kalusugan in the name of Jesus. I declare healing, O God, sa kanilang pangangatawan in the name of Jesus. Panginoon, strength, O God, sa lahat ng kanilang gagawin sa buong isang linggo to. Ang kalakasan mo, Panginoong Jesus, ang mangunguna sa kanila. Thank you, Lord God, sa kanilang physical strength. Thank you, God. Salamat po, sa buong isang linggo, O God, ng iyong pag-iingat sa amin. Buong pagpapala, Lord God, buong kasiyahan, buong pag-ibig, Lord God, sa buong linggong tong pag-iingat mo. Sa inyo namin lahat lang binabalik ang kapurihan. In the name of Jesus. Amen and amen. Lahat ng pangako mo sa'kin ay oo. Sa bawat laban, tiyak ang panalo.